mayayaman, kundi mahihirap. Ang mga bakya crowd ang nagkakagulo sa kanyang mga gatherings, sumusunod-sunod sa kanya, mga prostitutes, mga tax collector. Ang kanyang mga disciples were fishermen, tax collector, mga credential na hindi nakakahanga sa standards ng lipunan. So it was not considered a very prestigious thing to go to any Jesus gathering. Lalong-lalo naman yung lumuhod sa kanya ang isang leader ng synagogue o ng religion. Siya ay ruler ng isang local church doon sa bayan na yon. Tinitingala, kinikilala, pagkatapos yung pala, luluhod-luhod sa harap nitong si Jesus of Nazareth. Remember that we worship Jesus now as the Son of God, as the Lord of Lords, King of Kings, but at that time, it was not yet a fact among the people. Siya ay pinagdududahan, mababa ang pagtingin, at ang lahat ng susunod sa kanya, ganun din ang nagiging pagtingin ng lahat. But notwithstanding all this, Jairus went to Jesus and knelt before him. Patay na ang bata. Hindi natin alam how sincere this messenger is, but what we know is the messenger was trying to stop Jairus from bringing Jesus home. He was very presumptuous also. Hindi na lang siya magbalita na namatay na po. Sasabihin pa niyang huwag niya nang dalhin sa bahay ang teacher. Yung nagdidirect pa siya ng gagawin ng pinagsalitaan. Hindi niya hayaan yung tao mag-decide kung anong gagawin, sabihin lang niya kung ano yung news. Maraming tao ganyan eh. Dinidirect ka niya, ikokontrol ka niya. Imbes sabihin lang sa iyo yung mga katotohanan, ikaw mag-decide kung anong gagawin mo, kasama na rin yung direction what to do. So the Lord heard the news, which was not really just a news, it was really an editorial. May kasama ng opinion. And the Lord said, don't be afraid. Tandaan niyo itong linya na ito. Just believe. Yan ang dalawang sinabi ni Lord kay Jairus. Don't be afraid. Just believe. Yung just believe can read, do nothing else but believe, or have nothing else but faith. Sa Mark 9:23, meron pong lumapit kay Lord, if you can, pagalingin niyo naman kami. At sabi ni Lord, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. So bakit mo ako sinasabihing, if I can, ang itanong mo sa sarili mo, do you believe? Sabi ni Lord, if I can, why can't I? Everything is possible for him who believes. And the Lord's third sentence to Jairus was, she will be healed. Sabi niya, don't be afraid, just believe, she will be healed. The crowd laughed at him, tawanan, pinagtawanan nila si Lord, kinutyakot niya nila, because they knew very well that the child had died. So nakikita niyo, yung pag-iyak-iyak nila kanina, hindi talaga totoo. Dahil kung talagang nalulungkot ka, hindi ka naman pwedeng bilang matawa. Kahit may nakakatawa kang marinig. Hindi naman nakakatawa yung sinabi. Kung talagang mahal mo yung bata, aasahan mo, gusto mong paniwalaan yung sinabi na yun kahit alam mong hindi yun ang nangyari. Pero ibig na ibig mong paniwalaan yun at gusto mong mangyari yun. So you see once more the hypocrisy of the people who were around Jairus. Baka naman sabihin niyo bukas, huy, patay ka pala. Huwag naman kayong tactless. Alam na natin yun, nagkakaunawaan tayo. Pag wala si Kristo sa kanila, hindi nila tinanggap na Panginoon tagapagligtas, patay sila. Kaya dapat silang mabuhay. Kailan lang sila nag-uumbisang mabuhay? Nung tinanggap nila si Jesus, Panginoon na tagapagligtas, kinuha ni Jesus ang kanilang kamatayan, inilagay sa sarili niya at siyang namatay, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, nagkaroon ka ng buhay, kaya buhay ka na. But the dead girl in her house lived. Sino ang magmamalasakit sa mga kasambahay nyo? Sino magmamalasakit sa mga kaibigan nyo, office mates nyo? Kaya kayo inilagay ng Lord doon sa community na yon, kayo ang may contact sa mga yon, pananagutan nyo sila. Nakalagay sa Bible, pagdating daw ng panahon, at ito'y inihalin tulad sa isang gera, kung ikaw'y nagbabantay at nakita mong dumarating ang makaaway at lulusubin ang iyong bayan, at hindi mo pinatugtog ang mga trompeta, hindi ka nagbigay ng babala, at ang iyong mga kababayan ay namatay nang walang kamalay-malay at walang kalaban-laban, ay hahanapin sa iyong kamay ang kanilang dugo. Kasi ikaw yung nakakabantay, ikaw yung nakakaalam na may darating na kaaway. Christian, you know that whoever has Christ is life, that whoever does not have Christ will not see life, but the wrath of God remains in him. It is your responsibility
what will happen to your relatives, to your loved ones, to your friends, to your co-workers, to your neighbors, if you don't tell them about Jesus. Spiritual, you're also very practical, and you excel in both. Para hindi tayo masisi, at huwag na masisi ang Diyos dahil sa ating mga ginagawa. Anong sabi sa Matthew 4:4 ni Lord? Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So hindi lang physical, spiritual food. Pero ipinakita naman ni Lord sa story ni Jairus' daughter, hindi lang spiritual ang kailangan na feeding, kailangan din ng physical feeding. Balance. You do not deny both. Hindi yung puro kayo spiritual, kinalimutan nyo nang nasa planeta pa kayo. Kailangan sabay nating ibinubuhay yung ating earthly life at yung ating spiritual life. Have you received back your daughter? Meron na ba kayo mahal sa buhay na nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa Panginoon? Have you received back your new life? And if so, feed your daughter unto nourishment. Yung bata, nagkaroon ng buhay muli, so kailangan pakainin. Ganon din tayo. Spiritually, na born again ka, di bata ka pa, spiritual baby ka pa, kailangan ka mag-grow. Alangan mang 5 years, 10 years na, spiritual baby ka pa rin. 15 years na, spiritual baby pa rin, hindi pa nagmamature. Alam niyo yung difference ng mature Christian sa hindi. Pag pinapakain ka pa, tinutulungan ka pa, ipinapanalangin ka pa, baby ka pa. Pero pagka nakakatulong ka na sa iba, nakakapagpakain ka na sa iba, habang pinapakain ka rin ng iba, kasunod yon, mature ka na. Because a mature person knows how to take care of himself and others. Kailangan tayong mag-mature. Ang bonsai ay cute lang sa halaman. Sa Christian, hindi.